Welcome to Learners Math TV. We are about to observe the effects of changing the values of a, h, and k. So let me use a parent function, y is equal to x squared. Pag sinabi natin parent function, is the most basic form of function within a family of functions. So it means to say, when it comes to quadratic function, yung y is equal to x squared ang pinaka-parent function. So by that, if we are going to write into the vertex form of a quadratic function, itong ating parent function na y is equal to x squared. So ito yung ating vertex form. So kung hindi ka pa familiar dyan, nasa description ng link ng video lesson about the vertex form of a quadratic function. So kung yan ay i-rewrite natin into vertex form, makikita natin ang value ng A ay 1. Okay, may 1 yan dyan, di ba, na invisible. Then, ang H natin is 0. So, wala namang ano dyan, ibang number. Then, our K is also 0. So, if we're going to make a table of values of this parent function, kung ang vertex niya ay nasa 0, 0, so, pwede tayo ngayon maglagay, okay, para balance, negative 1, negative 2, tapos sa kabila 1 and 2 ng mga value ng X. Okay, para pag i-plinat natin yung graph, may observe natin yung effects of changing the values of A, H, and K. So ngayon, kung ang value ng X ay 1, ano ang value ng Y? Of course, if it is 1, X squared is equal to 1. Ayan. If it is 2, 2 squared is equal to 4. If it is negative 1, of course, it is 1. If it is negative 2 times negative 2 is equals to positive 4. So, yan yung mga values natin na nakuha. So, if we're going to plot that in a Cartesian plane, ayan, so, yun yung ating vertex, nasa 0, 0. Then, yung ating X and Y, ito yung 1 and 1, yan, 1 ang X and 1 ang Y. And then next is 2 naman ang X, then 4 ang Y. Then next is if it is negative 1, positive 1 naman ang Y. If it is negative 2 ang X, positive 4 naman ang Y. So if we're going to connect all those points, ayan, so we have now our parabola. Okay, napapansin nyo. Meron na tayo ngayong graph ng quadratic function na parabola. Ngayon, ano kaya ang mangyayari kung ang gagawin natin ay instead na 1, gawin natin 2 yung value ng A. Okay? Subukan natin. Ayan. So, gawin natin 2. Kung gagawin natin siyang 2, ang magiging value ng Y kapag ang X ay 1 ay 2. Because 1 times 1 is 1. Times 2, it is equal to 2. Paano naman kapag 2? It is 8. Because 2 times 2 is 4, then 4 times 2 is equal to 8. Tapos dun sa kabila naman, kung negative 1, of course, it is 2. At kung negative 2 siya, 8 pa rin siya. So sa negative 2 times sa negative 2 is a positive 4, then times 2, it is again a positive 8. Ayan. So, pwede natin ngayon i-observe ngayon kung ano ang mangyayari dito sa ating graph. Noong kanina, ang value ng A natin ay 1. Ngayon, ginawa natin ang value ng A ay 2. So, ano kaya mangyayari? Let us graph. Ayan. So, ayan yung 1 and 2. Okay, yung 1 ang X, 2 ang Y, then taas natin ng konti itong point na to kasi 7 lang ito. So, ang Y natin ay 8.
So, 2 ang ating x and 8 ang ating y. So, sa kabila naman, ayan, negative 1 tapos 2 ang ating y and then negative 2 dito tapos 8 naman ang ating y. So, ayan yung ating na-plot na mga points. I-connect na natin. Ano kaya ang mangyayari sa graph? O nakita natin, bigla siyang kumipot. Diba kanina ito yung white? Yan. Yung white parabola ay mas nakabuka kaysa doon sa blue na parabola. Yung white na parabola, ang value ng a dyan ay 1. Yung blue na parabola, ang value ng a dyan ay 2. So, kumipot siya. Nung i-denoble natin. Paano kung gawin naman kaya nating 1/2? Kanina 1, tapos ginawa nating 2, yan yung blue na parabola. Gawin naman nating 1/2. Ano naman kaya ang mangyayari? Okay, kung 1/2, so ang x natin ay 1, ang y natin ay magiging 1/2. Because if it is 1, so 1 times 1 is 1, then 1 times 1/2 is 1/2. If it is 2, so 2 times 2 is equal to 4, then 4 times 1/2 is equal to 2. Ayan. So, ganun din ang mangyayari dyan sa kabila. Ayan, 1/2 din at saka 2. So, kung i-graph natin ngayon yan, kung 1 ang x, okay, nandun siya sa 1/2 ng y bago mag-1 dito. Okay? Tapos, kung siya naman ay 2, okay, nandun din siya sa 2. Ayan. Sa kabila naman, ganun din ang mangyayari, nandun din siya sa 1/2 ng y kung negative 1 naman ang x. Tapos kung negative 2 ang x, nandun siya sa positive 2 naman ang y. So ngayon, i-connect natin yung mga points na yan. Ano naman ngayon ang nangyari doon sa green na parabola? It becomes wider. So ang ibig sabihin yan, magmula dito sa white parabola na ang value ng a ang ay 1, nung dinoble natin, ginawa nating 2, kumipot. Nung hinati naman natin yun, ginawa nating 1/2, nung ibig sabihin, nung niliitan natin ang value ng a, it becomes wider. So, pag lumalaki ang value ng a, yung absolute value ng a, pag lumalaki, mamaya makikita natin kahit gawin pa nating negative yan. Okay? Kapag lumalaki ang absolute value ng a, it becomes narrower. Kaya mula 1, ginawa nating 2, kumipot. Ito namang green parabola, mula 1, ginawa nating 1/2, lumapad naman siya. Okay? It becomes wider. So, ganun yung ating na-observe na effects ng value ng A. And ano pa kaya ang effects ng value ng A? Kung gawin naman natin negative naman ang value ng A. Ayan, negative. So, mangyayari dyan, kung negative yan, of course, ang value ng y dito ay negative 1, kung 1 ang x. Tapos, magiging negative 4 naman ang value ng y kapag 2 ang x. Then, kapag negative naman, yung value ng x, ganun din. Magiging negative 1 ang y at magiging negative 4 ang y kung negative 2 ang x. So, kung i-graph natin yan ngayon, ito na yung mga magiging points. Ayan. Ngayon, kung pagdudugtong-dugtongin natin ngayon yan, i-connect na natin yung mga points. Ano nangyari ngayon dun sa white na parabola nung ginawa nating negative ang A? So, it opens downward. Di ba? It opens downward. Yun ang nangyari.
So, isa pa. Kung gawin naman nating negative 1/2. So, kung negative 1/2, magiging negative 1/2 yan, magiging negative 2, negative 1/2, and negative 2. Tapos, pag i-plinat natin yan, so nandito yung mga points na yan. Tapos, i-connect natin lahat ng points. So, ano nangyari ngayon? Doon sa green na parabola, it opens downward. So, tuwing nagiging negative ang value ng A, the parabola opens downward. If it is positive, the parabola opens upward. In general, we observe when A is greater than 0, the parabola opens upward. Or if it is positive. Larger absolute values of A make parabola narrower. Kagaya nung kaninang ipinakita natin. Then, smaller absolute values of A make parabola wider. So, habang lumiliit yung value ng A, it becomes wider. Then, when A is less than 0 or if it is a negative, kung ang value ng A ay negative, the parabola opens downward. Now, to observe the effects of the value of H, yung ating parent function o Y is equal to X squared ay inilagay natin dito sa graph na ito. So, if yung value ng H natin ay hindi 0, let's say, ang value ng H naman natin ay gawin nating positive 2. So, gaya nung sinabi ko dun sa previous video lesson, if it is negative, the value of H is a positive 2. So, nasa description ng link ng video lesson na yon para maintindihan ninyo kung bakit ang value ng H ay positive if this is minus. If this is plus, the value of H is negative. Okay, so kung ito ay 2, ang ilagay natin ang value ng H, ano ang mangyayari sa graph? So if we're going to find the values of Y, kung 2 ang X, it becomes 0, yung Y. So kung 2 ito, 2 minus 2 is 0, 0 squared is 0. So if it is 1, so 1 minus 2 is negative 1, negative 1 squared is equal to 1. If it is 0, kung 0 yan, so it should be 4. Okay, kasi 0 minus 2 is negative 2. Negative 2 squared is 4. Then, kung ito naman ay negative 1, so negative 1 minus 2 is negative 3. Negative 3 squared is 9. Then, if it is negative 2, so negative 2 minus 2 is equal to negative 4. Negative 4 squared is positive 16. So, kung i-graph naman natin yan, ganito naman ang mangyayari dyan. Since ang ating vertex ay nandito sa 2 at saka 0. So, 0 ang K natin dito and our H is 2. Makikita natin yan. Okay? So, nandito yung ating vertex. So, umusog yung ating parabola. It shifts to, diba, papunta dun sa right. Okay? So, paano naman kung palitan natin ng, okay, negative 2 ang value ng H. So, pag negative 2 ang value ng H, nagiging quantity X plus 2 yan, squared. Ayan. So, kanina napansin nyo yung graph, nung X minus 2 yan, hindi ba sabi ko kanina, ang H ay positive 2 kapag yan ay minus. So, nakita nyo naman, yung ating vertex ay nasa positive 2 doon sa x-axis.
So, sa graph, ipinapakita ang reason kung bakit nagkakaganon. Ayan. So, kung ang value ay 0, ang x, ang value ng y ay 4. Okay? Kasi yan ay 0 plus 2 is 2, 2 squared is 4. Kung ang value naman ay 1, so 1 plus 2 is 3, 3 squared is 9. And if it is 2, 2 plus 2 is 4, 4 squared is 16. So, ang mangyayari naman dito sa kabila, kung negative naman ito, ang x, negative x plus 2 is 1. 1 squared is 1. And then, kung negative 2 siya, so siya ay magiging 0. Okay? So, kasi negative 2 plus 2 is negative, is 0, I mean. So, 0 squared is equal to 0. So, if we're going to graph this quadratic function, pansinin natin kung ano mangyayari. Ayan. So, mula dito sa red, kanina, nung negative 2 siya, nung minus 2 ito, so ginawa natin plus 2, umusog naman siya. No? Papunta naman doon sa left. Ayan, ito naman. Ang kanyang vertex ay negative 2 and 0. Yun naman na nangyari. Paano naman kung gawin nating, ayan, ang value ng h naman ay negative 1. Okay? So, ang h and k natin ay negative 1 and 0. Ayan. So, kung ang value ng x ay 0, so 1 squared is, ang y natin ay 1. Then, kung 1 naman, of course, kaya magiging 2, 2 squared is 4. Kung 2, it becomes 9. Kasi 3. 2 plus 1, 3, 3 squared is 9. Okay? Then, next is, kung negative 1 siya, 0 siya. Negative 1 plus 1 is 0, 0 squared is 0. And then, kung negative 2 siya, negative 2 plus 1 is negative 1, negative 1 squared. So, yan ay equal sa 1. Diba? Kasi negative 2 plus 1 is negative 1, negative 1 squared is equal to 1. So, kung yan ay ating i-graph, tignan natin kung ano ang epekto sa ating graph. Ayan. So, ang kanyang vertex ay nasa negative 1 at saka 0. Ito siya, negative 1. So, umusog siya mula rito sa red kanina, umusog papunta rito sa green. Yung kanyang vertex kanina ay nasa negative 2, 0. Ngayon naman, ang vertex niya ay nasa negative 1, 0. So, umusog naman siya mula rito, papunta naman sa right. So, ayan. Now, gawin naman nating y is equal to quantity x minus 1 squared. Okay, yung h naman natin dito ay positive 1 ang value. So, tignan natin kung ano mangyayari. So, lagay muna natin yung mga value ng y. So, kung yan ay 0, okay, so ang x ay 0, so it means ang y ay positive 1. 0 minus 1 is negative 1. Negative 1 squared is 1. Kung 1 naman ang x, magiging 0 ang y. 1 minus 1 is 0. 0 squared is 0. Kung 2 naman ay magiging 1 because 2 minus 1 is 1. 1 squared is 1. And then, kung negative 1 siya, magiging 4 because negative 1 minus 1 is negative 2. Negative 2 squared is 4. At kung siya naman ay negative 2, magiging positive 9 naman siya. Kasi negative 2 minus 1 is negative 3. Negative 3 squared is 9. Then, i-plot natin ngayon yan dito sa ating Cartesian plane. Ano kaya ang mangyayari sa ating graph? Ayun ang ating graph. Ang ating graph ay nag-shift uli.
Okay, nag-move siya uli. So, nandun tayo sa positive 1. Ito siya. 1 and 0 ang ating vertex. So, nag-move siya uli rito. So, ibig sabihin yan, ang nangyayari sa parabola o sa graph ng quadratic function, kapag nagbabago ang value ng h, as we observe, the value of h shifts the graph left or right. So, yun ang nagiging effect ng value ng h. Okay, balik tayo sa ating parent function para naman i-observe naman natin kung ano naman ang effects of changing the values of k. Okay, pag ano naman natin, palitan naman natin yung value ng k. So, ito yung ating graph ng ating parent function. Okay, so kung palitan natin yan at gawin nating x squared plus 2. So, ang k natin ngayon ay 2, ang h natin ay 0. Okay, so kung yan ay 2, magiging 6 ang ating y dito. Kasi kung 2 ito, 2 squared is 4 plus 2, 6. Tapos, magiging 3 kapag 1 ang x. 1 squared is 1 plus 2 equals 3. Kapag 0, yan naman ay magiging 2. At kapag negative 1, ay magiging 3. Kasi negative 1 squared ay 1 plus 2, 3. Tapos, kung negative 2, of course, magiging positive 6 yan. So, i-plot natin ngayon. Tingnan natin kung ano naman ang mangyayari doon sa pagbabago ng value ng k. Ayan. Okay, ano naman ang nangyari? Ang nangyari naman ay tumaas naman. Okay, mula rito sa 0, 0 location ng ating vertex. Okay, ang naging bagong location ng vertex ngayon ng ating parabola ay nasa 0, 2. Ayan. So, yun ang nangyari. Okay, isa pa, paano naman kung gawin natin na y is equal to x squared minus 2? Ano naman ang magiging effect nito? So, ilagay muna natin yung mga value ng y. Okay, so magiging 2 yan. Okay, kapag 2 ang value ng x. Kasi x squared is 2 minus 2 is equal to 2. Kapag 1 naman ay magiging negative 1. Kasi negative 1 ang mangyayari dito kasi that is 1 squared. 1 minus 2 is equal to negative 1. Kapag 0 naman, it is negative 2. Kapag negative 1 naman ay magiging negative 1. Kasi negative 1 squared is a positive 1. Positive 1 minus 2 is negative 1. Pag negative 2 naman siya, ay magiging 2. Kasi negative 2 squared is 4 minus 2 is equal to 2. So, i-plot na natin ngayon sa ating Cartesian plane ang graph. Okay, tignan natin kung ano naman ang pagbabagong mangyayari. Ayun. Nandito naman tayo ngayon sa 0 and negative 2. So, kanina mula rito sa ating graph ng parent function natin, tumaas, no, nandun tayo sa x squared plus 2. Nung ginawa na naman natin siyang x squared minus 2, bumaba naman siya. Nandun naman siya ngayon. So, paano naman kung gawin naman natin ganito? X squared minus 3. Ayan. So, ilagay uli natin yung mga value ng y. So, magiging 1 ang y kapag 2 ang x. Kapag 1 ang x naman ay magiging negative 2. Okay, di ba? So, pag 2 ito, 2 times 2 is 4 minus 3 is 1. Kapag 1 naman ito, 1 times 1 is 1 minus 3 is negative 2. Kapag 0 naman ang x, magiging negative 3. Kapag negative 1 naman, negative 1 squared is positive 1, minus 3 is negative 2. Kapag negative 2 naman, negative 2 squared is 4, minus 3 is equal to 1. So, i-plot naman natin ngayon ang points o ang graph kung ano ang mangyayari. Okay. Ayun. So, ito naman siya. Nandito, lalo siyang bumaba. Ayun. Nandun ang kanyang vertex ngayon. Nasa
Ayan. Nasa negative 3, diba? Nasa 0, negative 3 ang kanyang coordinates. Yan. So, yun ang nagiging pagbabago ng ating graph base doon sa changes na nangyayari sa value ng K. So, kung gawin naman natin siyang x squared plus 3, y is equal to x squared plus 3, tignan naman natin kung ano naman ang pagbabago pang mangyayari. So, magiging 7 naman yan kung 2 ito kasi 2 times 2 is 4 plus 3 equals 7. Kung 1 naman yan, so magiging 1 squared plus 3, magiging 4. Kung 0, magiging 3. Kung negative 1 naman yan, so magiging 4 pa rin. Kung negative 2, magiging 7 pa rin. Okay, so ilagay natin, tingnan natin kung saan naman mapupunta yung ating parabola. Ayun, dito naman siya napunta. Since ang ating vertex ay nasa 0, 3, ito siya. Ang coordinate ng vertex ay nasa 0, 3. So ito yung graph natin. Mula rito, tumaas naman siya nung ginawa nating x squared plus 3. Ayan. So as we observe, ano ang nagiging effects of changing the values of K? As we observe, the value of K shifts the graph up or down. And the shape and the direction of the graph stay the same. Okay, to assess yourself, let us have our quiz time. What does the value of A affect in the graph of a quadratic function? Okay, kung ang sagot mo ay B, you are correct. Number 2, if A is negative in the function y is equal to A quantity x minus h squared plus k, what happens to the graph? Kung ang sagot mo ay C, you are correct. Number 3, what effects does increasing the value of A, for example, from 1 to 3, have on the graph? If your answer is D, the parabola becomes narrower, you are correct. 4, in the function y is equal to A quantity x minus h squared plus k, what is the effect of the value of h? If your answer is C, you are correct. Number 5, if the function y is equal to 2 quantity x minus 4 squared plus 1, where is the vertex of the graph located? If your answer is A, you are correct. Number 6, if the value of k is increased in the function y is equal to A quantity x minus h squared plus k, what happens to the graph? If your answer is C, the graph moves forward, I mean upward, you are correct. 7, what is the effect on the graph of A equals 0 in the function y is equal to A quantity x minus h squared plus k? Kung ang answer mo ay C, it becomes a horizontal line, you are correct. 8, in the equation y is equal to a negative quantity x plus 2 squared minus 3, what is the direction of the parabola and the vertex? If your answer is C, you are correct. Number 9, if the graph of y is equal to quantity x minus 3 squared is changed to y equals quantity x minus 3 squared plus 5, what transformation occurs? If your answer is letter B, you are correct. It moves 5 units up. Number 10, what combination of values for A, H, and K will make the graph open downward, shift left, and move up
If your answer is letter B, you are correct. So kung tama lahat ang sagot mo, congratulations, because you have learned from this lesson. Kaya laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.